Balikan po natin ang report tungkol sa patuloy na pagbaba ng tubig sa Angat Dam na pangunahing ang nagsusupply ng tubig sa Metro Manila. Live mula po sa Bulacan, may express report si Mobile Journal Fatima Baduria. Fatima, ano nga bang pangunahing dahilan ng patuloy na pagbaba ng tubig dyan sa Angat Dam? Below normal pa rin ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan ngayong araw. As of 8 a.m., nasa 175.24 meters ang water level ng Angat Dam. Mas mababa ito ng 34.76 meters mula sa 210 meters na dapat na normal water level nito. Ayon sa Pag-asa, patuloy ang pagbaba ng tubig nito dahil sa init ng panahon. Posible raw na magtuloy-tuloy ito hanggang sa Hunyo dahil madalang ang ulan sa ganitong mga panahon. Kakaunti rin lang daw ang pumapatak na ulan sa mga watershed. Kapag umabot sa 160 hanggang 180 meters ang level ng tubig, karaniwang binabawasan ang alokasyon sa mga irigasyon, hydropower plants at domestic water supply. Gayunpaman, ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay malabo pa naman daw na umabot sa critical low level ang tubig ng Angat Dam. Pero hindi raw nila inaalis ang posibilidad na mangyari ito, lalo na ngayong may inaasahang El Nino. Pakinggan natin ang pahayag ng Pag-asa. Kailangan po nating i-notice yung forecast na El Nino this coming later part of the year. So ang ibig sabihin po ng El Nino, significantly mas mababa yung matatanggap na ulan dito sa Pilipinas. That is why projected natin talagang mahihirapan yung pagbawi ng water level nitong si Angat. Bukod sa Angat Dam, bumaba rin daw ang level ng tubig sa ibang major dam sa Luzon. Kabilang ang San Roque Dam sa Pangasinan, Pantabangan Dam sa Nueva Ecija at Magat Dam sa Isabela. Patuloy namang hinihikayat ng Pag-asa ang publiko na magtipid ng tubig sa kabila ng inaasahang epekto ng paparating na El Nino. Maraming salamat, Fatima Baduria. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.